So ayun na nga, start na ng bagong PBA season at nakita na rin natin kung paano nag-translate sa isang regular game ang 4-point shot na sinasabing controversial at sabi nila innovative. And whether we like it or not, nasa history books na ng PBA ang guard ng Meralco na si Chris Banquero as the first player to make a 4-point shot na nangyari sa second quarter ng game kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Eventually, nanalo ang Meralco Bolts over the Magnolia Chicken Templados Hotshot sa score na 99-94. Hindi naman tayo masyadong sa pagbe-breakdown ng game, pero may mga napansin din tayong konti sa paano yung utilize ng both teams ang itong 4-point line. True enough, like what the coaches said nung media day, kung may pagkakataon, titira sila. Pero dahil nga may 4-point shot, lalong lumawak yung spacing, which is siguro sa opensa beneficial yun. Dahil yung depensa, isipin nila na, baka matirahan kami sa 4 points. And sa offense, kakaroon ng chances to create some shots dun sa mas malalapit na spots. So, yun lang napapansin natin. So, kung gusto nyo ng detailed version, meron tayong link sa taas. Panoorin nyo yung video ni Buckets. Maganda yung mga videos niya, breaking down yung mga intricacies ng game. And yung 4-point shot nung dulo, naging interesting dahil yung Magnolia, they were down by 3 with about 20 seconds to go, less than 20 seconds. So, nagkaroon ng chance to take the 4-point shot. And yung import ng shots na si Glenn Robinson III, anak ni the big dog, Glenn Robinson ng Bucks, tumira siya sa 4-point spot na hindi sumut. And eventually, Meralco got the win. And after the game, sabi ni Glenn Robinson III na, kumbaga, not exact word, pero sumugal na siya dun sa chance na, sige, go for the win na instead of go for the tie. So kung makikita sa stats, Meralco had 5 attempts from the 4-point spot. Siyempre, nandun yung kay Banquero. Yung isa nanggaling kay Jolo Mendoza nung second quarter. Siyempre, yung Magnolia, capable sila tumira sa kanyang kalayo na area. Siyempre, may mga attempts din sila. And worthy na nanggaling yung isang made shot na yon kay Paul Lee na sobrang unlimited nung kanyang range pagdating sa outside shooting. So, yun na nga, nandyan na yan. May parang reaction sa social media na parang hindi agree. May mga gusto pa ding bigyan niya siya ng chance. Siyempre, may mga nagdidepende dun sa bagong rule na yan, particularly the PBA officials na talagang nag-decide sa planning session nila na i-adapt tong bagong rule na to in hopes of adding spice sa liga. I think the way na paano nilaro yung game kagabi with that 4-point line in place, hindi pa natin masabi dahil, again, first game, maybe may mga teams dyan na who knows, baka talagang maging part siya ng kanilang offensive strategies. Kaya abangan natin yan. But it's hard to judge sa isang game kung maging successful siya or baka eventually at the end of the season ibalik na sa dating rule. Pero yun nga, may pag-usapan talaga kagabi, may mga na-excite din. So, whether that will help the league long term, abangan pa rin natin. So, ayun, salamat sa panonood at pakikinig, and we will try na gumawa ng mga ganito at least once a week. Sensya na, medyo nangangapa pa, hindi tayo sanay sa ganito, but hopefully, if makagawa pa tayo, maging maayos na. And also, panoorin nyo yung mga videos na ipopost natin habang cover tayo ng PBA sa mga venues. And subscribe na rin kayo sa aking channel.
So thank you and have a good day.